Inilabas na ng Malacanang ang kauna-unahang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos bilang leader ng bansa. Sa kanyang Executive Order No. 1, iniutos ni PBBM ang pagbuwag sa Presidential Anti-Corruption Commission at Office of the Cabinet Secretary. Ililipat ang jurisdiction, powers at tungkulin ng PACC sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA. Mandato ng PACC na tulungan ang katiwalian at korupsyon ng lahat ng presidential appointees. Para kay dating PACC Chairman Greco Bellica, hindi kakayanin ng DESLA na tutukan ng problema sa katiwalian at korupsyon dahil sa dami ng kaso. Noong time namin, naalala ko, halos 10 lang po ang empleyado ng DESLA. Kaya po yung kaso nagtambak. Dahil nung 3 previous administrations na natambak po sa DESLA, PACC po ang tumapos noon. Sa katunayan, mula raw ng maitatag ang PACC, nasa higit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan nila. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon, talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order No. 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgency. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng... Bawal magmura.